Ariyan na ang mga masasarap na parte. May maligat na tainga, malinam na mandila, at saka may taba sa pisngi. Homeless na are, pinagawa ko na dun sa aking nabilhan. Baklas na ang buto, wala nang tirahan. Maskara na kumbaga. Kinaskas ko na yan ng kutsilyo, gaya na sadya ang kulay niya. Kapag kaganito namang ulo, hindi maiiwasang may matirang balabalahibo. Kaya susuplitehin ko na. Ano ga naman are, ayaw pang gumana. Kundi kaunin pa sa gasol kay naman na. Tirahin mo na ng ganyan, ayos lang yan kahit mapuruhan. Yung tipong paltus-paltus na, mas maganda. Aba, sadyang may kalukuhan ng isang are. Gusto pa yatang makasakit. Kahit naman are ibabangi ko, iba pa rin pag sinalab ng gayaan. Masasaid mo talaga ang balahibo. Sadyang pulido. Ayos na yapis yan. Matagal-tagal na palambutan na re, kaya naman iahalbos ko na. Simple lang ang mga gagamitin kong aromatiko at pampalasa. Paminta, asin, binaako lang ang bawang at dahon ng laurel. Lagyan ko na rin ng choknat. Di naman, pork cube yan. Gusto kong lagyan ng pineapple juice para sa extra lasa at pampawala ng lansa. Bago ko pa yan sabawan ng malinis na water from Pasig River. Ipinantay ko lang sa karne at isasabay ko na ang utak sa pakulo. Mamaya ko na lang babantuan, kaya tatakpan ko muna para siya ipagpawisan. Habang kita'y nag-aabang, ay di makapaghanda na ng mga materialis na gagamitin. Ari naman sadya ang isa nagpapasarap sa sisig. Marami-raming sibuyas na tisoy. Mild lang, manamis-namis, kaya swabing-swabe pang lahok sa gagawin kong sarsa. O yan ha, baka sabihin mo na naman hindi ari sibuyas na pula. Ay di sige, pagbibigyan kita, tatawagin ko na lang ang sibuyas na ube. Pantoppings ko sa kanya. Original na sisig nga pala ang gagawin natin ngayon, istilong Kapampangan. Ang inspirasyon natin dito ay yung pinakasikat na sisigan sa Pampanga. Aling Lusings, the sisig queen. Siya daw ang reyna basta't sisig ang usapan. Nakakain ka na doon? Ay sa totoo lang ako hindi pa. Pero matagal ko nang alam at base sa nakikita ko at pag-aaral ay ganito ang kanilang proseso at pamamaraan. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon para malasahan ko mismo ang sisig na pinagmamalaki nila. Pero malakas ang kutob ko na hindi ako mabibigo dahil naniniwala ako na masarap magluto basta Kapampangan. Tawagin pag namang sentro ng kulinarya, kung hindi, tawarin ka naman. Basta rin hindi ko man 100% magaya pero sigurado akong malapit na magiging itsura nito at lasa. At teka nga't babalikan ko naman na rin ating nakasalang. Hahanguin ko na ring utak, luto na yan sa malamang. Isang taklob pa at sa pakiwari ko na may sobrang lambot na ng ulong iyan, ang ginawa ko na nga lang pala dyan ay pinarte-parte ko na ng bahagya. Ginunting ko na lang. Hinango ko na rin agad ng makalamig at sa pagkakataong ito ilalaga ko na ng bahagya ring atay ng manok. Sinadya kong hindi na ihawin para mas malambot. Madaling durugin dahil gagawin ko siyang sarsa. Kung sa lasang usok din lang naman ang hahanapin mo ay di kayari, ibinabangi ko na, tutustahin ko yan hanggang sa umabot na sa nagtututong-tutong. Gana rin naman ang sinasabi ko sa iyo magiging itsura niya para may lutong. Yan lang naman ang hinahanap natin, alalayan mo lang at huwag mong pakakasunugin. Ganda ng itsura para na ring pinirito. Dadako naman tayo sa paggagawa ng sarsa, atay ng manok at aring utak ng baboy muna. Dudurugin ko lang yan hanggang sa maging gana rin ang itsura. Liver patay na nga kung tawagin ng iba. Kasunod na niya ng sibuyas na tisoy at ang ginayat kong luya. Bukod naman sa ilalagay kong kalumunding, dadagdagan ko pa yan ng suka para nandoon yung mas nanunuot na asim. Tatapatan ko pa yan ng kalahating dakot na asin at paminta. Mga klasikong pampalasa, papatisan ko pa. Dini na tayo kukuha ng pampalinamnam sa seasoning na lang. Sabay lagay ng siling almoranas, kutsarang asukal na pula, pampabalanse ng lasa. Hahaluin ko na para magsama-sama na sila. Gana rin ang magiging itsura, kainaman na wala stick na iwalan dyo pa. Kaya naman titimusa ko na para malaman kung may diferensya pa. Hindi na naman ako binigo ng aking tansyameter. Kaya aring pagtatartaran ko'y nilatagan ko na ng wax paper. Ay di ito na naman ako. Alam mo gas, dinami-rami ko ng natartar na garne. Baka nga may 4 na figure na. Paano gang hindi ako'y may sisigan? Iba sadya pagtamad. Nakakaisip ng paraan kung paano mapapadali ang trabaho. Gana rin ang aking estilo dyan. Gagayatin ko muna ng hindi sagad. Bago mo naman banatan uli ng tartar patagilid ng papagayan. Maniwala ka sa akin, makakatipid ka sa katataktak ng kutsilyo. Hindi pa mananakit ang kamay mo. Sadya nga lang napakatrabaho gumawa na re. Pero sulit naman. At ang maganda dyan, kung pambahay lang, pwede mong itago sa freezer yung matitira. Bibigyan pa kita ng tip. Ang gawin mo dyan, kumuha ka na ng plastic. I-portion mo na yung saktuhan lang sa isang kainan. Ilagay mo na sa freezer para kuha ka na lang ng kuha. Kung may bisita kang parating o di kaya ikay napapaibig mag-ulam o mamulutan, ay di may nakahanda ka na, iinitin mo na lang. Nag-guantes na ako para masarap ang lamas. At sadyang napakaganda na ng itsura. Sakto-sakto ang sarsa parang sinukat. O siya paano? Ay ano pa? Ay di sislingan na. Pinainit ko na nga ng kainaman tapos lalagyan ko na ng mantika
kikilya. Ilalagay ko na ang sisig, pisyan, at dini ko na repopormahan. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo, ito ang klasiko. Walang magagarbong toppings na kung ano-ano. Hindi rin ako mahilig maglagay ng itlog sa sisig. Kalamunding sibuyas at siling almoranas lang, wala stick na. Abay siya, paano? Ay di lalantakan ko na ang aking pinaghirapan. Wari ko naman kahit papano ikay minapulot at natutunan. Ay di bahala ka na. Bagay na bagay ari sa malamig na. Ay ina!